Sa iyong pagmamahal kahit sa hirap, kahit sa luha, may pag-asa sa puso. Mula sa iyong kamay, O Diyos, salamat sa walang hanggang gabay. God's morning mga kapatid. Antayin lang po natin ang oras na 6 AM para tayo mag-start. Napakaganda ng buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang. Papuri ang iaalay, napakaganda ng buhay. Kay daming bagay na kumukuko, yaman at tangan, kapangyarihan, ngunit lahat ng ito'y walang kapuluhan. Sa puso ko'y may isang sigaw, hindi kayang punuan ng anuman sa sandaigdig. Ikaw ang tunay kong hangarin, Jesus, ikaw ang tanging ligaya at aliw. Sa iyo lamang ang puso'y sasamba, ang yaman ko'y nasa iyong pag-ibig, Ama. Ang mundo'y naaalok ng kasiyahan, ngunit ito'y lilipas, mawawalan. Good morning, Ate Tina. Magandang umaga sa iyo. Tayo po ay mag-uumpisa na. Tayo ngayon ay nasa Mateo 10 verse 20. The unseen advocate, how the Spirit speak through us. Tayo po ay dadako na sa ating verse for the day. Mateo 20, hindi tayo magsasalita kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Nawa samahan mo kami sa aming mga gagawin ngayong araw na ito, lalo na sa aming ngayong pag-aaralan namin ang iyong mga salita. Muli, Panginoon, patuloy kami samahan ng iyong banal na Espiritu, nang sa ganoon, Panginoon, ay lubusan naming maunawaan ang mga turo na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan sa mga salitang ito at nang magamit namin sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganyan din, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord. Nawa, pangunahan mo ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. At ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang pagpalang umaga po. Sandali, isang ko lang. Parang nakatingin. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dali lamang po. Wala pa lang itong ating light. Yes. Okay, so sa ating pong topic ngayon, no? The unseen advocate, how the Spirit speaks through us. Ano nga po ba, no? Yung hindi nating nakikita, no? Sabi nga ay
paano nga ba ito nangungusap? At ang banal na espiritu sa bawat isa. No? At bakit nga ba napakahalaga nito? Ito pong Matthew chapter 10, no, na ating binasang talata mula dito sa verse 20, no, ay ang chapter na ito po ay parte ng mas malaking sa masasabi po nating diskurso kung saan ay pinadala ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo, no, para mangaral at gumawa ng mga himala, no. Kaya nga po nakakagawa ng himala ang mga, sabihin natin, ay kanyang mga disciple, no. Ito po ay tinatawag na parte ng Great Commission o dakilang utos, no. At bagamat hindi po ito yung final Great Commission, no, sa dulo ng Gospel ni Matthew, no, doon sa Matthew 28:16-20, hindi man po yan yun, no. Ang chapter na ito ay naglalaman ng instruction ng ating Panginoong Hesus sa bawat disipulo, no, bago sila umalis, no. Dito kausap po ng ating Panginoong Hesus ang ito yung mismong kanyang 12 disipulo, the 12 apostles, no. Sila ay pinili ng ating Panginoong Hesus para maging malapit o sabihin natin ay mas close, no, sa ating Panginoong Hesus. Bagamat dito sa Matthew 10, no, ay kinausap niya yung 12 apostle, no. Alam naman natin doon na may naghudas pa na isa doon. Alam niya at binigay niya, no, ng ang mission, na talagang mission, no. Ito long story short, no, ang isa doon ay naghudas pa, no. At pinakita rin, no, doon sa taong yon, no, na ang mga bagay nito at ang talagang mission ay ipalaganap, no, ang bawat turo ng ating Panginoong Hesus. And through us right now, no, sa atin, sa buhay natin ngayon, ay ganoon din ho ang mission na itinuturo sa atin ng Panginoon ang ipalaganap ang kanyang salita. At ang pagpili, no, sa 12 ito ay sumisimbolo sa 12 tribes ng Israel, no, na nagpapakita ng continuity at katuparan ng tipan ng Diyos sa Israel, no. At dito ipinadala, no, sila ng ating Panginoon Jesus at upang ipahayag, no, na malapit na, no, ang kaharian ng langit, the kingdom of heaven, no. At ito po ay pinag-aaralan din namin ngayon sa Book of Revelation. Kami ngayon ay nasa chapter 16 na, no, ng Revelation, ano. Kaya kung kayo po gusto niyo pong makasama namin pag-aralan natin, sama-sama nating hukayin, no, ang chapter na ito. Napaka-exciting ho ng mga pangyayari dito, no. At balik tayo sa ating topic ngayon, ano ho. Dito ho, yung 12 apostol na ito ay binigyan sila ng kapangyarihan, no, na magpagaling ng mga sakit, no, o ng may mga sakit, ano ho, magpalayas ng masamang espiritu at bumuhay ng patay, no. Yan po yung mga kakayahan, no. At ito ay mga sign na nagpapakita ng pagdating ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. At sa gitna ng mga instructions, no, na binanggit ng ating Panginoong Hesus, na darating na ang panahon na dadakpin sila at dadalhin, no. Ito ho yung panahon na kung saan na sa kanilang pangangaral, sa kanilang mga ginagawa, bagamat maganda ang ginagawa nila, no, sila ay dadakpin, no, parurusahan, no, dahil sa kanilang pananampalataya. At sa mga ganitong sitwasyon, hindi sila dapat mag-alala kung ang kanilang sasabihin o kanilang gagawin, no, dahil yung banal na espiritu at ng Abba Father mismo ang mangungusap, no, sa pamamagitan nila, no. At ngayon sa buhay natin bilang isang mananampalataya ay yun din ating pinaniniwalaan, na kapag tayo ay nangangaral, kapag tayo ay nananalangin sa
mga kapatid natin, ay yun ang pinaniniwalaan natin. Ang Espiritu ng Diyos Ama ang siyang suma sa atin. Kaya nga po, ang gospel na ito ni Matthew, no, ay sabi nga ay malamang, no, isinulat para sa mga Jewish Christian, no, at pinapakita ni Apostle Matthew na si Jesus, no, ay bilang katuparan sa propesiya ng Old Testament. Alam naman natin si Matthew, siya po ay dating tax collector ng mga Romano, no, at kaya meron po siyang impluwensya, no, at bilang Visayas, no, na matagal nang hinihintay, no, ng mga Hudyo, no, ay pinakilala niya ito na against sa paniniwala ng Romano, kaya siya ay umalis bilang tax collector at sumunod sa ating Panginoon. At sa panahon na ito, ang mga Hudyo ay naghahanap, no, ng kalayaan mula sa Roman Empire. Kaya nga po ang pagbanggit ng ating Panginoon Jesus sa espiritu ng Ama, no, ay nagpapakita ng intimate relationship ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Hindi sila nag-iisa, no, o sa anumang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang Diyos mismo ang kasama nila, no, at nagbibigay sa kanila ng karunungan at lakas. At ang Matthew 10 verse 20 po ay isang pangako ng Diyos na hindi siya pababayaan, no, hindi niya pababayaan ang bawat sumusunod sa kanya, sa ating Panginoon Kristo sa panahon ng pagsubok. At ang Espiritu ang siyang magbibigay at magbibigay ng lakas, katapangan para magpatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga, tanong dito, ikaw ba handa nang magpatotoo sa ating Panginoon Kristo? Handa mo na bang ihayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin bilang isang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo? Marami pong ilan po sa mga misconception na ating dinadanas, no, o even kahit sa ating kasalukuyan, ang ating pananaw patungkol dito, no, o yung mga sabihin natin ay mga maling akala. Minsan akala natin ay pagka tayo ay nasa atin ang banal na espiritu o nangungusap sa atin ang banal na espiritu, minsan inisip natin parang yung automatic yung possession. Para bang ibig sabihin na hindi na parang ikaw ay robot, no? Na hindi po ganoon 'yon, no? Na parang sinasabi ay kontrolado ka ng banal na espiritu. Parang sabihin natin na sa madalit sabihin para kang sinasabihan, hindi ho ganoon ang tinutukoy dito, no? Hindi po ibig sabihin na nangungusap sa yung banal na espiritu ay parang kang robot o yung parang automatic possession na nag-iiba ka ng boses, hindi po yun. Hindi po galing sa Panginoon yun. We still have our own will and mind. Nandun pa rin po tayo. Pero nakikita natin o nararanasan natin, nararamdaman natin, no, bukod doon sa Rhema Word of God na yan, no, ay nararanasan natin, no, yung kanyang presensya. Ibig sabihin, the Spirit works with us, not against us. Ganun po siya. We still have our own will, no, and mind. Nandun pa rin po. Ikalawa, minsan yung isip natin yung always dynamic, no, yung hindi palaging sabihin natin kung tayo ay nasa presensya ng banal na espiritu, no, hindi palaging dramatic ang pagmanifest ng Holy Spirit, no. Ibig sabihin po, it doesn't always mean na yung nakikita natin yung speaking in tongues o shouting, yung mga ganon, no. Hindi po ganon, no. Sometimes it's a quiet confidence or a sense of peace that guide our words, no. Yun po yun. Kahit na sa pakikipag-usap sa mga tao na ikaw ay malumanay, ang banal na espiritu ay nandun. Hindi po ibig sabihin na, nako, spiritual tong kapatid na ito. Bakit nagtataralala naman yung mga ganon, Again, it's not
I'm not saying na masama yun. I'm saying na minsan may mga tao kasi na para maging spiritual lamang, ay ginagawa mga bagay na yun. Being leading by the Holy Spirit ay hindi ibig sabihin po nun ay parang dramatic po ang dating. No? Hindi po yan hindi always dramatic, no. Yun po yung parang nagiging masyado tayong dala ng sitwasyon, no, unless the Holy Spirit lead us. Meron naman din po talagang ganon, no. Pero sabi nga po ay nami-misconcept natin minsan yung mga bagay na yun. At ikatlo, excuse for preparation, no. Minsan nagiging excuse na natin yan. Hindi po excuse para hindi na tayo mag-aral ng Bible o maghanda. Ibig sabihin, pagka minsan pagka tayo pupunta sa panambahan, minsan hindi na tayo nagbabasa ng Bible, okay lang yun, magtratralala lang ako. No, hindi po ganun ang banal na espiritu. Ibig sabihin natin, speak in tongues ka, magsisisigaw ka na lang, no? Parang ganon. Hindi po excuse na hindi tayo mag-aral ng Biblia o maging handa. God expect us to do our part. No, lagi po nating tatandaan ang pagiging bahagi ng Banal na Espiritu sa presensya ng Panginoon. Dapat may part ka rin. Ano ba yung part na ginawa mo? Ma-attend ka ba ng Bible study? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Nananalangin ka ba? And that's our part. Kaya nga po kikilos ang Banal na Espiritu kung ready ka. Huwag natin gawing excuse na nakakapag-speaking tongues na naman ako. O okay na naman ako. Parang ganon. O sabihin ako na may na-attend, no? Pero hindi mo na pag-aaralan. No? Hindi po sapat din yun. Sabihin natin ay ma-attend naman ako ng Bible study. Hindi na ako mag-aaral. No? Hindi natin mararanasan ng Banal na Espiritu kung ganon. The Holy Spirit empowers us, but He also expects us to be responsible. Paano ka ba nagiging responsible? Pantama ba yung aking pagkakatagalog? Paano ba tayo nagiging responsible being a Christian? Kaya nga, pag tayo atin ng Bible study, make sure na nakahanda rin tayo. Kahit hindi tayo magpapacilitate o hindi tayo yung host. No, bakit? Napakahalaga po niyan kasi we need the presence of God. Okay, kaapat, proof of superiorship for reality o spirituality. Sorry. Yung proof, no, minsan iniisip natin, yan yung proof na meron talagang spiritual talaga siya tong taong ito. No? Hindi po porket nakapagsalita tayo ng through the speaking of tongue o through the spirit, no? Mas spiritual tayo kaysa sa ibang tao. Hindi po. It's a gift, not a measure of worth. Ulitin ko po, it's a gift, but not a measure of your worth. O our worth. Hindi po ganun yun. Again, kung binigyan ka ng Panginoon ng bagay na yun, it's a gift, not a measure of our worth. Hindi po yan proof of superior spirituality na pag ikaw ay nakakapag-speaking in tongues na o may mga nagagawa ka ng mga kakaibang katulad ng sinasabi ng ating Panginoon na ikaw ay nakakapagpagaling o whatsoever, ay spiritual na yung spirituality mo, yung superior na ang spirituality mo. Mga kapatid, ang pangunahing punto po dito is that sa mga panahon ng pagsubok o pag-usig dahil sa pananampalataya, hindi tayo dapat mangamba. Kung ano ang ating sasabihin, tandaan po natin, the Holy Spirit mismo ang siyang magbibigay sa atin ng bawat salita o mga salita na kailangan natin. Kaya nga po, hindi tayo dapat maging complacent. No? Parang sabihin natin, parang hindi ko naman maintindihan yung salita ng Panginoon Diyos. Hindi. Remember, when you always read the Bible, darating yung panahon may lalapit sa yung tao at yung salita na yun, eksaktong-eksakto na may maaalala mo yun. Dahil it means na nasa iyo yung Banal na Espiritu. Kaya nga, kung bawat pag-aaral natin ng Biblia, sa bawat araw, huwag natin panginayangan na parang akala natin, no, ay waste of time, no.
tandaan natin, everything na ginagawa natin sa Panginoon, there's no waste of time. At yun din yung topic namin kahapon sa last Sunday. Hindi po kakulangan ang mga bagay, no? Kasi nga, kung titingnan mo, bawat oras na meron tayo, isipin natin, akala natin masyado tayong busy. Pero alam ba natin, minsan marami pang nawi-waste na oras sa buhay natin kaysa doon sa mga oras na tamang ginugugol natin upang maging productive at maging pagpapala sa ibang tao. Kaya nga po, mga kapatid, sa pananaw ng mga scholars o sabihin na natin mga tagasunod natin Panginoon Kristo, mga theologians, no? Naniniwala ang bawat mananampalataya, no? Ayon sa mga scholars na ang Holy Spirit ay aktibo at present sa buhay ng bawat mananampalataya. Yan po ang common goal, ang common masasabi natin na ito po ay nangungusap sa bawat isa sa atin. That He empowers us, guides us, and give us the ability to do things beyond our own strength. Kaya nga po, this verse, ating pinag-aaralan ngayon, is a promise that the Spirit will literally speak through us when we need it most. Kaya the more na tayo ay patuloy na babasa ng Biblia, the more that the Spirit will clear loud sa atin. Okay, tunghayan natin. Paano ba ito nangyayari? How does it happen? Sabi nga, una, kung tayo ay prayer dependence, no, ibig sabihin, kung tayo ay laging nananalangin, no, kung sa bawat akbang natin, Lord, tulungan mo ko. Maunawaan ang mga bagay nito. Lord, turuan mo ko, gabayan mo ko sa aking gagawin. Halimbawa, pag ikaw ay aalis pa lang, nananalangin ka na, punta ka sa opisina, mga anak mo bago umalis, pinapanalangin mo. Yan, that's prayer dependence. Kailangan natin maging dependent sa Diyos through prayer. Sabi nga sa atin, di ba, ng Proverbs 3, verse 5 and 6. Kayaway ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Sabi nga, trust in the Lord, no, with all your heart. Commit all your works, sabi nga doon, di ba? Hindi natin kayang harapin ang mga pagsubok sa sarili lamang natin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. And we need to admit it. Yan yung isang hakbang na dapat natin gawin. Hingin natin siya. Plead to God. May tayo ng tulong sa Kanya. We need to constantly seek His guidance and ask for the Holy Spirit to fill us. Kaya nga, ito yung magpapatungkol sa pagsuko natin sa Kanya. To surrender our own will and trusting that He knows best. Ikalawa, studying the Word. Pagbabasa ng Biblia. Pag-aaral ng Biblia. Kaya nga diba, pagka minsan, nag-iisa ka, hirap na hirap kang intindihin yung Biblia. No? Kaya nga dapat, umatin ka rin ng Bible study. At napaka-importante pag-aralan natin ang Biblia, the Bible. Mamaya po, invite namin ulit kayo. No? Kami po yung Bible study. Again, nasa Revelation 16 na po kami. At kung kayo po ay nagnanais umatin, basahin nyo na po ang chapter na yun. Pang mamaya, pag-usapan po natin. Importante po ang pag-aaral natin ng Biblia. Dahil dito po, tayo ay natututo. Sabi nga sa atin ng Romans 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sabi nga po doon, faith comes from hearing and hearing the Word of God. O, kung hindi natin mapapakinggan, hindi natin matututunan.
Again, ulitin ko, component of being Christian, being disciple natin Panginoon, we need to be learn, believe, and obey. Kung hindi natin ito matututunan, wala tayong paniniwalaan at wala tayong susundin. Importante po ang pag-aaral ng Biblia. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, lumalago ang ating pananampalataya. At mas nagiging malapit tayo sa Diyos. The Holy Spirit often uses Scripture to remind us of truth and give us the right word to say in any situation. Kaya po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga para sa ating spiritual na paglago, karunungan at paglilingkod sa Diyos. Diyan, kailangan din po natin i-prepare yung puso natin. Nakahanda na ba yung puso natin? Dapat handa yung puso natin. No? Handa ang ating mga puso. No? Sabihin po nun, no? Ay, sabi nga ay, may magandang scripture dyan. Okay. Psalm 51 verse 10. Basahin natin. Psalm 51 verse 10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yan yung pusong tapat. Sabi nga doon, di ba? Sa Psalm 51 verse 10. Kailangan nating aminin ang ating mga kasalanan at talikuran ng mga ito para maging malinis ang ating puso sa harap ng Diyos. Yan po yung pagsisisi natin, no? Sa mga kakulangan natin, no? At kasalanan na ating nasa isip natin, nasa puso, at even kahit sa ating mga pananalita. This means living a life that pleasing to God, no? Sabi nga ay kasama dyan yung avoiding sin, no? At being sensitive to the leading of the Holy Spirit, no? Yan po yun. Kaya nga po ang pagkakaroon ng pusong handa ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap na maging malinis at lumapit sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Sumusunod sa Kanyang kalooban at naglilingkod sa iba. Ika-4, faith in action. No? Yan ang dapat natin gawin. Paano ba tayo i-lead ng Holy Spirit? O paano natin maranasan ang pangungusap ng Banal na Espiritu? Kailangan natin umaksyon. Hindi pwedeng yung pinaniniwalaan natin ay nanatili na lang doon sa isip natin. Kailangan din po isagawa natin. Kaya po tawag po natin yan is faith in action. Kapag dumating yung situation na kailangan natin magsalita, kailangan natin sumampalataya, at natutulungan tayo ng Banal na Espiritu, it might not a loud voice, but a prompting, an idea, or scripture that comes to mind. Kaya nga po sabi sa atin, iba ng James chapter 2, verse 14 to 17. No? 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito na pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at makain. 16. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakalusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi sa utos ng pastor. Hindi utos ng Diyos. Ano ba yung pinagagawa sa'yo ng Diyos? Hindi sapat na sabihin natin na nananampalataya lang tayo. Kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Ang pananampalataya ay kailangan ipakita sa gawa. Kailangan nating sundin ang bawat utos ng Diyos. Ibigin ang ating kapwa. Maglingkod sa iba. Ito po yung mga bahagi, no, ng ating pananampalataya.
at magtiis kung may pagsubok man. Mga kapatid, sa aking pagtatapos ay tandaan po natin na ang Matthew 20 is a promise, no? Pangako ng Panginoon Diyos upang tayo ay equip sa bawat salita na ating kinakailangan kung tayo man ay humaharap sa mga persecution o pag-uusig o sabihin na natin mga challenges. Iba-iba man ang sitwasyon yung challenges na yan. Hindi ka paniwalaan, tinutukso ka, o ano pa man. That's challenges of our faith. Lagi nating tatandaan. Kailangan natin ng banal na Espiritu. And it requires a life of prayer. Kailangan po natin laging manalangin. Patuloy nating pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos. Pamamagitan ng ating pag-attend ng Bible study, pagbabasa ng Biblia, yan po. And surrendering to the Holy Spirit. Suko po natin ito sa banal na Espiritu. It's not about our own ability, but about God's power working through us. We must avoid the common misconception ating napag-aralan kanina. And remember that it is a gift to be used with humility and responsibility. Kung ikaw man ay pinagkalooban ng banal na Espiritu, speaking tongues, pagpapagaling, hindi ibig sabihin nun, you are superior to others. You need to use it for His glory. Ano man ang biyaya ay pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, use it for the glory of God. Yan po tayo magtatapos mga kapatid. Dadako naman tayo ngayon sa Wednesday's reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa talatang ito na ating napag-aralan ay pinapatunayan na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon kung tayo magbabahagi ng kanyang salita. Ito pong talatang ito ay nagbibigay ng katiyakan at kapanatagan lalo na sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan nating magsalita tungkol sa ating pananampalataya o harapin ang mga pagsubok dahil dito. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng mga salita at karunungan na ating ibabahagi. Hindi tayo dapat umasa lamang sa ating sariling kakayahan o kaalaman. Bagkus dapat nating kilalanin ang Diyos, ang siyang kumikilos sa atin sa pamamagitan niya. Sa mga panahon ng pag-uusig o paghihirap, ang talatang ito ang nagpapaalala sa atin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng loob, at mga salita na ating kailangan. Tayo ay mga instrumento lamang sa kamay ng Diyos at ang ating tungkulin ay maging handa at bukas sa paggabay ng Espiritu Santo upang magamit niya tayo sa kanyang layunin. Hindi ibig sabihin ang talatang ito ay hindi na natin kailangan mag-aral ng kasulatan o maghanda sa ating pagbabahagi. Sa halip ito ay nagtuturo sa atin na maging handa, dapat tayo maging handa, dapat laging may kalakip na panalangin at pag-asa sa banal na Espiritu. Kailangan po nating pag-aralan ang Biblia, kailangan po nating umattend ng mga Bible study, doon po tayo lalago at magkakaroon ng karunungan. Ang Biblia po kadalasan hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos na nakasulat doon. Sa Bible study po, pwede natin itanong kung anong meaning o anong ibig sabihin ng mga talatang hindi natin naiintindihan. Doon po nagkakaroon tayo ng reflection, realization sa mga pinagdadaanan natin. Sapagkat idinagay tayo ng Holy Spirit at ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po gusto niya tayo ay laging handa sa mga makakasalamuhan natin. Di po ba lahat naman ng kahit nga po doktor, lawyer, nag-aaral pa rin po sila. Kasi kailangan nilang paghandaan yung mga hearing, kailangan nilang paghandaan yung paano mag-opera, yung ayaw nilang magkamali. So, ganun din po ang pag-aaral ng Biblia. Kailangan din po
pag-aralan natin ang ating salita. Huwag po tayong matakot na magbahagi ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang mag-guide sa atin. Huwag po tayong matakot na magkamali. Tao lang po tayo, pero sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, may babahagi natin sa ating kapwa. Minsan magtataka pa tayo sa ating sarili na nasabi ko yun. Kasi hindi naman po sa sarili nating karunungan tayo nakadepende kundi sa salita ng ating Panginoon. Minsan po kasi may lalapit sa atin na humihingi ng payo, ganyan, na ipapayo natin, na kukuha natin doon sa mga talata na ating napag-aralan na akala natin ay hindi natin alam. Yung banal na Espiritu po kasi ang nag-guide sa atin kung ano yung sasabihin. Yun po yung napag-aralan natin ngayong umagang ito. Dito po sa Mateo 10:20 ay isang paalala sa ating pagiging saksi at paglilingkod sa Diyos ay hindi tayo nag-iisa. Ang banal na Espiritu ang siya nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at karunungan upang magawa natin ang kanyang kalooban. So yun lamang po. Maraming salamat. And God bless po sa inyong lahat. Pag-ingat po tayong lahat. Amen. Praise God. Salamat sa iyong reflection. No? Sa iyong tunay na dapat nating paghandaan. Kaya ngayon tayo po'y dadako na sa ating pagbati. No? At mamaya po, meron uli kaming Bible study. No? At sa mga kapatid natin, ay tayo handa na ba? Okay. So dito po sa ating comment section, ang nandito sa ating unahan o sa taas na ating ay pinangunahan po ngayon tayo ni Apong Tina mula sa Tarlac, Kotkot, Kapas, no? Yan. Kasama po natin ang asawa ng aking partner sa SMS Construction, no? Kasama po ni Architect Arnel. Yan. Kasama po natin si Ate Tina Capadosa, no? At yan, isang mapagpalang umaga sa buong Capadosa family, no? Hindi ko na isa-isahin, no? Basta lahat ng pangalan ng babae, Crisnel, lalaki, hindi ko na matandaan. No? Siyempre may Arnel dyan, at saka si Jason, si Rod, sino pa nga ba? Limutan ko na. No? Anyway, so lahat ng anak ninyo ni Architect Arnel, basta yon. Yan. At yan, kasama rin natin sa Concepcion, sa Carmelite, no? Mga malalapit sa puso ko eh. Yan. Capadosa, Tanyo family, sa Sena, yan. Yan, tayo pinangunahan, no? Kasama natin si Ate Carmeline, no? At syempre yan, si kasama rin natin dyan si Brother Arthur, no? Yan. At syempre kasama dyan yung kanyang lang mga anak, si Pau, no? Si Jolene, at syempre ang kanilang pamangkin na si Tyron at si Janessa, no? At ang aming inaanak, no? Soon, yan. At syempre, kasama rin natin ang aming mga kapatid, no, sa Purposeful Life, no? Ito, ang aming pastora, yan. At pagbati natin sa Andal, Artillaga family, no? Kasama natin si Pastora Pe, no? At pagbati na rin natin dyan kila Sister Malu, no, kay Sister Michelle, kay Sister Mark, kay Brother Mark, no, at kay Sister Abby. At syempre kasama yung mga anak nila Sister Michelle at Brother Mark, sila Sak, no, sila si Suri, si Zoe, no. Ayan. At yan, pagbati rin kay Kuya Chris, no, yan sa Bulaking Chaong. Ayaw makiat. Sandali lang po. Ayaw makiat. Yan, kasama natin si Kuya Chris, no? At syempre, yan, pagbati natin sa buong Silang, Artillaga family, no? Ayan, syempre kasama dyan yung mga anak ni Kuya Chris, si Ian, si Anthony, si Jerome, at syempre si Julius, no? Isang mapagpalang umaga. At sa mga apo, hindi ko kabisado ang mga pangalan. Basta lahat sila. Yan, yun na po. At yan, kasama rin natin, siyempre, ang may bahay ni Kuya Chris.
no? Si Ate Marta Artillaga. Yan. Siyempre, pagbati natin sa Malasmas Bunalos family. Yan. At siyempre, sa Artillaga family na una nating nabati. Yan. Good morning sa inyo dyan sa Bulacan. At siyempre, kasama rin natin ang aking maganda at nag-iisa kong nanay. No? Corazon Getgano Mercado, isang mapagpalang dito ay maulan. No? Hindi ko lang alam dyan sa Santa Rosa. No? Kung maulan ba. Dyan. At siyempre, kung nabanggit ko rin si Brother Ian, kasama natin from Israel, ang kanyang may bahay, si Sister Maria Fe. No? Isang mapagpalang umaga sa dyan sa Israel. Ay baka gabi dyan sa Israel, ano? Ngayong araw na ito, no? Sa kagalakan muli, no? At kasama rin natin, no? Ang pagbati sa buong Alejandrino family at siyempre Artillaga family at sa kanilang dalawang anak, no? Na magaganda. Kaya anak ni Brother Ian at ni Sister Maria Fe. No? At tungo naman tayo sa Dubai, no? Kasama po natin si Sister Maria Bonalos. Yan, lagi po namin nakakasama sa Bible study. Nawa ay magaling na siya ngayon. No? Wala na yung kanyang hapo. No? Prayer sa iyo, kapatid. At hope to see you soon, mamaya, sa ating Bible study. No? At from Liliw, Laguna, isa naman nating kapatid, no? Sa pangunguna dyan ni Nay Edna Arosena. Yan, kasama po natin. At pagbati natin sa buong Arosena family. Siyempre kasama dyan yung kanilang mga anak at apo, no, na parang nag-birthday, no? Sinabi nag-birthday na nakita ako nag-birthday na apo ni Nanay Edna, no? Yung anak ni Tintin, no? Parang yung gano'n, no? Nalimutan ko lang, pasensya na Nanay Edna. Ano, pero pagbati natin dyan kila Tintin, no? At sa asawa niya na si Rance, tama? Si Rance, kung di po ko nagkakamali, no? At siyempre si Ara at saka si Ken, no? At si Allen, no? Yan. Sa pagbati sa buong family. Yan. At belated happy birthday sa inyong apo. Yan. Para, okay? At kasama rin natin from Villa Escudero. Siyempre kasama natin ito yung mga walang patid, no? Yan. Kasama natin si Nay Winnie Patuan. Yan. Sa pagbati, no? Kahapon ay kasama na rin namin si Nanay Tessie, ano, tsaka si Tatay Victor sa church, no? At isang kagalakan po, no? At yan, kasama rin natin, no? Si Bernard Castillo, yan, Mandigma, yan, no? Yan, this morning sa iyo dyan, ingat sa site, yan, at pagbati sa iyong mga anak, no? Si Leo, tama ba? Si Deo, si Biona, si Dayan, ano? Denver, at Timothy. Yan. Okay. So, yun. Pagbati dyan. At syempre, yung may bahay, si Daisy Mandigma. Batiin natin, no? Sa Candelaria, Quezon. Yan. Good morning sa inyo dyan. At from Bacolod, batiin naman natin ang Pius family. Siyempre, ang Kuya George at ang kanyang buong pamilya. No? At sa Dakong Villa Escudero ulit, no? Dako tayo to, kasama ulit natin si Tatay Victor at si Nanay TC, ano ho. Yan, kasama po natin, no? At yan, pagbati po sa buong pamilya, no? Yan. At kasama rin natin sino pa? Siyempre, Ate Cindy Mercado, dyan sa Pampanga. At regards sa iyo dyan, no, sa Pampanga, no. At yan, ingat lagi. Yan. Sino pa? Okay. Wala na siguro ako na hindi nabanggit din, no. Okay, so if ever, mga kapatid, purihin natin Panginoon Diyos. At tayo po'y magtatapos sa ating devotion for today, no, dito sa ating God's Morning. At tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang layunin
upang aming mapag-aralan ang talatang ito sa Matthew 10 verse 20. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay sumaamin ang iyong banal na Espiritu na katulad ng aming napag-aralan, pagkalooban mo kami, Panginoon, ng tamang discernment upang magampanan namin at maging sensitive kami sa iyong presensya. At patuloy kami, Panginoon, na maranasan ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpupuri, Panginoon. Kami po ay, we ask, O Lord, for forgiveness sa aming mga frailty o kakulangan, O Lord, at sa aming mga kasalanan. At patuloy namin dinadalangin, O Lord, na patuloy mo kaming gabayan, O Lord. At inaamin po namin na kami po ay mahina. At kailangan po namin, Panginoon, ang iyong gabay at patuloy na iyong presensya. At sa aming bawat pag-aaral, O Lord, ngayon pa lang, idinadalangin namin na katagumpayan ng iyong mensahe para ho sa nalalapit naming Bible study mamayang gabing alas 8. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa at patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasasalamat, patnubay, kagalingan, kalakasan sa bawat isa na nakikinig ng iyong salita ngayong araw na ito. Again, O Lord, inaangkin namin ang lahat ng ito, ang iyong proteksyon, provision, kagalingan, O Lord, at patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng kalakasan spiritually sa aming Panginoon. Thank you, Lord, sa pagkakaloob mo rin ng mga gifts, O Lord, upang kami ay matuto at maging pagpapala rin naman sa iba. Again, God, we thank you and praise you in this our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ has died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.